Pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, upang maunawaan namin ang iyong mga salita, O Diyos. We praise your holy name. Pagpalain mo ang lahat na nandito ngayon at ang lahat ng nasa kanilang tahanan. Lord, itinataas namin ang iyong pangalan. We praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your presence today, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gandang umaga, Luzon. Maayong buntag, Visayas, Mindanao. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan sa buong mundo. Praise God. At ngayon, sabay-sabay nating isigaw ang ating declaration sapagkat napakabuti talaga ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay tayo mga kapatid at kasama na rin ang mga nasa kanilang tahanan. Ihanda ang inyong mga Biblia, mga notes. Oras na upang pakinggan ng salita ng ating Panginoon, anyayahan ang ating mga kasambahay upang makinig. At lahat tayo mga kapatid ay sisigaw, I declare that I am forgiven, I am saved, I am healed, I am blessed, I am protected, in Jesus' name! Hallelujah! Praise the name of the living God. Salamat sa buhay na Panginoon na sa taong ito ay patuloy na lumalakas ang ating pananampalataya sa buhay na Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Pangalawang Hari, 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Pag-aaralan natin ang patungkol sa buhay ng isang byuda, the widow's olive oil. Praise God. 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Sa Tagalog, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta
ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiraman. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ang langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Una mga kapatid, hindi lamang ang isang biyudang babae ang mayroong ganitong problema. Lahat tayo ay mayroong mga issues sa buhay natin. Siguro ang iba ay talagang may problema sa pamilya. Siguro ang iba may karamdaman. Ang babaeng ito, ang kanyang problema ay namatay ang kanyang asawa at naiwang may malaking pag-uutang. Kaya nga talagang naguguluhan siya sapagkat ang kanyang dalawang anak ay gawing pambayad. Malaking problema talaga. Kaya siya'y sumangguni at siya po ay pumunta sa anak ng Diyos, sa lingkod ng Diyos na si Elisha. Sabi niya, ano po ang dapat kong gawin? Kaya nga ang sabi ni Elisha, ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Ano ba ang nasa iyong tahanan? Ano bang meron ka? Hindi sinabi ni Elisha, ganon, magkano? O ako na magbayad. Sinabi ba niya yon? Minsan mali tayo minsan eh. Gusto natin, pwede mo ba akong tulungan? Gusto natin agad-agad meron. Pero ang biblikal pala, tulungan mo ang mga nangangailangan kung paano sila mabuhay. Na hindi lang isang bigayan tapos wala na, ulit na naman. Kailangan turuan. Kaya nga mga kapatid, anong sabi ni Elisha? Ano bang meron sa inyong bahay? Sabi niya, naku po, wala na. Siguro nabenta na lahat. Siguro na ipagbili na. Wala nang natira. Sabi niya, wala na talagang natira doon. Sabi niya, maliban na lang sa mayroong langis, olive oil.
Importante kasi ang langis sa kapanahunan nila, parang malaking halagang pera na rin yun. So ang sabi niya, yun lang po ang natira, kakaunti lang po. Ang sabi ni Elisha, meron pa rin, hindi pwedeng wala. Hindi mo pwedeng sabihin, wala na po talaga. Bakit buhay ka pa ngayon? Imposible namang hindi kayo kumakain. So meron talaga. Ngayon, ang sabi ng anak ng ang Diyos, ng lingkod, kung anong meron ka, gamitin mo yun at yun ay bibigyan ng Panginoon ng milagro kung paano mo ma-solve ang problema mo. Ngayon, ang sabi niya, napakasimple. Kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Humiram ka ng sisidlan na hindi na gagamitin siguro ng mga kapitbahay. At anong warning niya? Huwag lang kaunti. Damihan. Ibig sabihin, talagang malakihan ang pagpapala. Malaki ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Ngayon mga kapatid, anong sabi niya? Magsara kayo ng pinto para may privacy kayo, para makafocus kayo sa inyong pananalangin at inyong pagsangguni sa Diyos. Ayaw ni Elisha na i-credit sa kanya, na ipakita sa buong sangkatauhan ang milagro, na talagang purihin siya, sapagkat ang Diyos naman talaga ang gumagawa ng milagro. Yun ang maraming mali ngayon. Inaako ng tao ang mga kababalaghan at mga milagrong ginawa ng Diyos. Hindi na tuloy ang Diyos ang napupurihan, kundi nasa tao na. Hindi na sa Diyos ang papuri, kundi nasa tao na. Kaya ang sabi ni Elisha, magsara kayo at inyong masdan ang kapangyarihan ng Diyos, na hindi mo na kailangan pang ipamalita na kung anuman, sapagkat kikilos ang Diyos kapag ikaw ay seryoso at taimtim na nananalangin sa Kanya. At hindi lamang pakitang tao na, tingnan nga natin, kung talagang tutuparin ng Diyos ang sinabi ni Elisha, tingnan natin kung makapangyarihan itong lingkod ng Diyos. Hindi mga kapatid, ang sabi ni Elisha, saraduhan mo, ito ang gawin ninyo. Ngayon, nasa babae na yon kung susunod siya. Ang pagpapala ay nasa obedience pa rin. Kahit anong mga payo, kung hindi mo susundin, walang halaga pa rin. Una, the empty jars. Mahalaga pala. Ano ito? Simple instrument lang, walang laman na mga lalagyan. Ang Panginoon gagawa ng milagro ng kung anong meron ka. Katulad kay Moises, sabi ng Panginoon, anong nasa kamay mo? Kahoy, tungkod, o yan ang gamitin mo. Ililigtas mo ang bayang Israel sa pamamagitan yan. Si Haring David, nung kanyang kinalaban ang higante, ano bang meron sa kanya? Isang sling na kung meron siya, yun lang. Yung bata, walang makakain ang maraming tao. Anong meron dyan? May pagkain ba? Ang sabi ng bata, 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda. Yun lang. Kaya ang tanong ni Elisha, simple lang, anong meron ka? Kung wala ka man sigurong financial, anong meron ka? Matalino ka, malakas ka, meron kang pananalig sa Diyos, gamitin mo yon at aahon ka kung ano man ang problema na nasa iyo, sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gamitin kung anong meron ka sa buhay mo. Hindi ka na dapat maghanap na kung anong wala ka, sapagkat nasa iyo na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, the Lord use what we have. Mga talents, mga gift, skills na ibinigay ng Panginoon. You need to seek and work. Ang sabi ni Elisha, maghanap ka ng mga lalagyan
na walang laman. Siyempre, pag may laman, hindi na talaga yun magagamit. Kailangan yung mga walang laman, empty jars. You need to seek. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, seek and you will find. Knock and the door will be open. Pag hindi ka kumatok at hindi ka nagtanong, ask. Di ba? Yun talaga ang formula ng Panginoon. Kailangan munang magsikap ang babae na maghanap ng lalagyan, kumatok, humiram ng kanyang mga lalagyang langis. Talagang may effort din. Minsan tayo kasi gusto natin, walang ka-effort. Gusto natin na, Lord, kailangan ngayon din, mahulog ang aking kailangan ngayon dito. Minsan, siya na talaga ang sagot, yung tao na. Kaya nga, gagawa ang Diyos ng pamaraan. Naaayon kung sa anong meron tayo. You have to seek empty jars or vessels. Sabi ng Panginoon, sige, maghanap ka. Then, behind closed doors, miracle happened. Di ba ang sabi ng Panginoon, kapag nananalangin ka, mataimtim ka, ikaw lang at ang Diyos para makafocus ka sa pananalangin mo sa ating Panginoon. At doon mga kapatid, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos nung sinunod ng babaeng biyuda ang utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng tagubilin ni Elisha. Ngayon, nung nasa loob na sila at marami na, kasi sinabi ni Elisha, wag yung kaunti lang, damihan mo. Kailangan talaga, mga kapatid, meron tayong expectation, abundance. Ang ating, hindi lang na kakaunti pala ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. Pagdating nila sa loob, mga kapatid, nung binuhos na, sabi ni Elisha, lagyan mo ng langis, binuhos na ng babae, ayon sa utos ni Elisha, napuno, lagay sa tabi. Sige, buhos siya, buhos. Wala, overflowing talaga. Hindi tumigil ang langis. Sige, nung sinabi ng ina, bigyan pa ninyo ako ng empty jars. Lalagyanan ng langis. Sabi ng mga anak, Nay, wala na po, naubos na. Puno na po lahat. Pag sabi ng nanay, wala na? Nag-stop na. Ayon sa ating kakayanan, yun ang ibigay ng Panginoon. Hindi naman yung grabe greediness na talaga, na sobra-sobra na. Alam ng Panginoon ang ating puso, kung ano yung pangangailangan natin, i-provide ng Panginoon. Napuno na, isang milagro mga kapatid, galing sa kaunting langis, pinarami ng Panginoon sapagkat ang Diyos natin, He is a miracle working God. Ang kaunti ay pararamihin niya. Kaya pag sinabi mo, konti lang ang sweldo, konti lang ang pagpapala, konti lang ang pera ko, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, padadamihin niya ang pagpapalang meron ka ngayon. Hallelujah! Kung ikaw ay susunod sa utos ng ating Panginoon. Nung marami na ang blessing, yung ibang tao nakalimot. Nung wala pang pagpapala, pupunta sa lingkod ng Diyos. Nung marami na nakalimot, pero yung babaeng biyuda, bumalik siya kay Elisha. She asked for guidance. She returned to the man of God. Ang sabi niya, tapos na po, ano po ang dapat kong gawin? Ang sabi ni Elisha, ibenta mo yon. At ang matira, at ang kita doon, ibayad mo sa utang, at may natira pa,
pwede kayong mabuhay. So tinuruan siya ng lingkod ng Diyos kung paano mabuhay, kung paano siya kumita, at nalaman niya na pwede pala kaming mabuhay dito. May guidance ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sa buhay natin, huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay maraming paraan ma-solve ang ating problema, mabayaran ang lahat ng mga bayarin natin, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin, siya ang great provider. God's provision during poverty. Sa panahon na ikaw ay naghirap, wala kang maaasahan kundi ang Diyos, dahil may pangako ang Diyos. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ang Diyos ay talagang nagmamalasakit, totoong nagmamalasakit sa atin. Kaya pag may problema tayo, mga kapatid, diretso tayo sa Diyos. The widow cries out for help, at hindi siya doon sa iba't ibang tao pumunta, kundi sa Diyos. Kasi alam niya, God cares for us. Kahit noon hanggang ngayon, mga kapatid, ganun din ang ating Panginoon. He's the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Dahil mahal tayo ng Diyos. We are the object of His love. Kaya anong sabi, mga kapatid, kapag meron tayong problema, meron tayong pangangailangan, nababalisa tayo kapag tayo'y nagugutom, kapag wala na tayong mga damit, anong sabi sa Mateo chapter 6, verse 25 to 27? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ang sabi ng kasulatan, huwag tayong mabalisa sa mga material na bagay, sapagkat alam na ng Diyos na tayo ay nangangailangan yan, mga kapatid. Alam ng Diyos ang lahat kung ano ang iyong mga minimithi. Our needs are never unknown to God. Alam ni Lord ang lahat. Kaya nga, itong widow, itong byuda, talagang sabi niya, tapat ang aking mahal na asawa. Sabi niya, alam niyo po ba, Elisha? Alam niyo po na talagang tapat ang aking mahal na asawa. Kaya nga, alam ng Diyos ang aking pinagdadaraanan ngayon. Anong sabi ni Elisha? Mabait ang iyong husband, siguradong may magpapahiram ng lagayan ng langis. Kaya habang buhay tayo, magpakabait tayo. Baka sa sobra nating masungit, kahit magpahiram lang yung kapitbahay, pwede bang pahiram? Hindi! Kasi nga, ang sungit-sungit mo. Kaya mga kapatid, ang sabi sa kasulatan, maging mabait at mabuti tayo sa isa't isa. Be kind to one another. Dahil yung mag-asawa ay mabait, nung nanghiram sila, maraming nagpahiram, ay kailangan mo ba? Oh sure, sige.
ito, hindi ko ginamit ito. Kaya nga, sa atin ngayon, 2021 na, kailangan love your neighbor. May mga kapitbahay tayo, love your neighbor. Kasi 2021 na, anong sabi sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10? Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sinabi ng Bible, sa lahat ng tao, hindi pinipilit. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. While we have opportunity, let us help one another. Pag may pagkakataon tayo, huwag nating ipagkait na tumulong tayo. Kasi pagdating ng panahon, pag tayo naman ang nangangailangan, magtulungan tayo sa isa't isa. Kaya ang sabi ni Elisha, ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Ano ba ang pwedeng gawin ng Diyos para sa iyo? Kaya nga minsan tayo ay humingi according to God's plan. Humingi tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag naman tayong humingi, hingi pala ako, sige ibibigay ng Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng jet plane. Anong gagawin mo doon? Baka mamaya hindi ka marunong magmaneho doon, mamatay ka pa. Minsan, masyadong yung ating mga hinihingi, humingi tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Anong sabi? Minsan hindi talaga natin matanggap kapag hindi kalooban ng Diyos. Anong sabi sa James chapter 4, verses 2 and 3? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. Marami ng mga tao naging kriminal na tuloy sa gusto nilang makuha ang gusto nila. May mga bagay na gustong gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya ang sabi sa kasulatan, humingi tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan ang ating mga hinihingi ay hindi tayo mawalay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo, of course. Hindi natin natanggap ang ating mga minimithi dahil hindi naman natin hiningi sa Diyos. Our great failure is our failure to pray. Minsan, hindi na tayo nananalangin. Meron tayong failure in prayer. Kaya nga mga kapatid, lakasan pa natin ang ating pananampalataya dahil ang sabi sa kasulatan, pray without ceasing. Hallelujah! Huwag tayong huminto sa pananalangin. Ask with godly motives. Panginoon, ito po ang aking minimithi. Kaya nga ang widow na ito humingi sa Diyos because she wanted to save her son. And of course, she wanted to pay her debts. Gusto niya na mabayaran ang kanyang mga obligation. Tama naman. Gusto niya talaga. Mabuti pa siya nag-isip na mabayaran ang kanyang obligations. Tayo ba mga kapatid, nag-isip din tayo na mabayaran ang ating mga obligations? Baka mamaya sapaw-sapaw na, sabi ng ang isang kakilala, Pastora, yung utang ko, hindi na tagaliig. Baon na talaga, lampas ulo na. Ay minsan din mga kapatid,
baka mamaya sobra-sobra din ang paggastos natin. Baka mamaya mga kapatid ay hindi rin tayo nagtipid. Baka one day millionaire din tayo pag meron tayong blessing. Parang wala nang bukas. Baka expensive, lagi ang binibili mo. Kailangan branded talaga. Kailangan makita ng mga kaibigan kong maraming alahas. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon maging simple lang. Maging simple, makontento lang. Kasi yun nga, baka mamaya sa sobrang magastos tayo, minsan yung iba, mali ang pag-invest ng money. Minsan yung iba nagsusugal. Minsan yung iba ay talagang nagwaldas sa mga bisyo. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat din tayo. Ang sabi ng Panginoon, kailangan good stewards tayo. Ano man ang mga blessing na natanggap natin, unahin natin ang ating Panginoon. Baka mamaya ngayon uso ang credit cards. Nako, swipe lang. Swipe, nako. Ngayon ang pagbayad ngayon, ayan na, yung obligation, nahirapan ka dahil sobra pa ang ginastos mo sa darating na income. Deficit na. Kaya nga mga kapatid, itong babaeng ito, sabi niya, gusto ko talagang mamuhay na mabayaran ko yung lahat ng obligations. Ayan, meron siya. Iba pa rin. Iba pa rin mga kapatid. Kaya sabihin mo, Lord, sa 2021, lahat ng aking mga utang ay mababayaran ko. Pinag-pray nyo ba yun mga kapatid? Kawawa naman yung hiniraman nyo. Baka nahiya namang maningil. O sa kailan pa kaya, Lord, maalaala ang kanyang hiram sa akin. Hipuin mo. Naku, yung nagpahiram na tuloy ang nagpanalangin. Hipuin mo po, Panginoon, na maalala niya. Diba? Sa oras ng pangangailangan, magtulungan tayo, di ba? Since tinulungan ka, ngayon na ikaw ay natulungan na, kaya isipin mo rin, paano rin ako makatulong din sa iba? Kasi yung babae nga, namatay na ang kanyang husband na may utang eh. Dapat sabihin niya, ay, hindi akin yun, sa kanya yun, quits na yun. Baka mamaya, pwedeng sabihin, maraming ganyan. Pero ang sabi ng widong ito, bayaran ko ang aking obligations at mamuhay ako ng naaayon talaga sa cash. Pag sinabi, bilhin mo to, magkano yan? Saka ko na muna, pag-ipunan ko muna yan. O ganun din naman yun eh. Kaysa nagbigay ka, tapos, sige, tutubuan natin to. Naku, hanggang sa tubo na lang ang binayaran mo, hindi mo na makaya, dubli-dubli na. Ang liit lang pala ng presyo niyan, yung interest na lang ang binayaran mo hanggang sa, Lord, bakit Lord? Bakit? Sabi ng Panginoon, kasi hindi mo naman din, wala kang money management. Kaya nga itong babaeng ito, nakakabilib talaga siya. Sabi niya, babayaran ko, ano pong dapat kong gawin? Kasi mamaya yung anak ko, maging alipin na, maging pambayad, ayun lang. Kaya pagka wala na talagang matakbuhan, yung anak na lang ang ibenta. Sige nak, kapit ka na lang sa patalim. Kasi ganito ang nangyari. Kaya ano ang sabi ng isang ina, mahal talaga niya ang kanyang anak. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang kanyang mga anak. Kaya nga siya'y lumapit sa Diyos at hindi siya nabigo sapagkat ang Diyos ay tapat at tutulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya the woman's faith and obedience. May pananampalataya siya at mayroon din siyang pagsunod. Hindi sapat na nananampalataya ka, faith without work, wala pa rin, is dead. Hindi pa rin uubra. Kailangan kumilos ka. The widow's submission to God brings blessing and abundance. Kasi nga sumunod siya sa Diyos. Lahat ng sinabing instruction, sinunod niya. Kaya tayo minsan, Lord, bigyan mo ako, Lord, bigyan mo. Pag sinabi ng Panginoon, pag may blessing ka, magbigay ka rin sa gawain.
Ay, ayoko Lord, gusto ko bigyan lang ako. Sabi ng Panginoon, yun lang talaga ang tao. Minsan nakalimot sa source ng blessing. Kaya nga, God wanted her to act in faith. Gusto ng Panginoon, kung tunay ang kanyang pananampalataya, sumunod siya. Ang sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Pwede sabihin natin, Lord, Lord, I love you. Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang aking mga utos. Kaya nga ang sabi ni Elisha, pag nagawa mo yun, paghanap ka ng sisidlan at wag yung kakaunti lang, damihan mo ha. Kaya nga mga kapatid talaga, pag tayo ay sumunod sa Diyos, ang expectation natin mga kapatid, overflowing blessing. Overflowing. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya nga may prinsipyo ang ating Panginoon. Ayaw niya na may distraction sa ating pag-focus. Kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, shut the door. Kailangan focus kayo sa Panginoon. Kaya sinunod ito ng babaeng, isang biyudang babae at nakuha niya ang pagpapala na mula sa Diyos. Hindi na niya sinabi, paano ko mabayaran? Lingkod ng Diyos. O sige, humiram ka ulit ng mas malaki. Tapos bayaran mo yung maliit, lalong lumaki. Hindi pa rin na-solve ang problem actually. Nasubrahan pa, nagdubli-dubli pa, kaliwat kanan pa, nadagdagan tuloy. Kaya talaga ang salita ng Diyos, sabi niya, kung anong meron ka, gamitin mo. Kailangan magsipag ka. Ano bang pwede kong gawin sa mga talents na ibinigay ng Diyos? Breaking the yoke of poverty. Alam nyo tayo lingkod ng Diyos, may kakayahan siya na ibinigay sa atin, mga kapatid. May katalinuhan siyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Kahit na hindi man tayo ganon talaga na maraming kayamanan, pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, i-provide niya ang ating pangangailangan araw-araw. Hindi tayo magugutom, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay malubog sa utang. It is not the will of God for you to be in debt. No, masyado kang nalubog ka na talaga. Hindi po kalooban ng Panginoon yon. Kaya nga, siguro mayroon kang examination sa buhay mo. Baka poor money management. Kailangan talaga pag may blessing tayo, unahin mo muna ang Diyos. Baka mamaya, sige, sige. Ito, sapatos, sandal, bag. Kahit ang dami ng sapatos, ang dami ng bag. Ngayon, wala na kayong bigas. Kaya pagdating ng husband mo, gutom ako, sarap ng sabaw. Han, anong ulam? Ay, hindi ako nakabili kasi binili ko ng sapatos. Eh di sabi ng husband mo, sige, sabawan mo yung sapatos mo, higup-higupin natin yun kasi gutom tayo eh. Nasa sapatos na lahat. Ayun, yun lang, talagang awa yan. Lalo na pag hindi alam ng husband mo, wala na palang bigas. Ay, nandoon na lahat. Pag mayroong dumaan sa bahay, walis, 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 walis. Uy, magkano yan? Sige. Ano naman? Salamin, salamin, salamin. Uy, magkano yan? Sige. Tapos ano pa ba yung mga dumadaan sa bahay? Ano daw? Hanger. Ano pa ba yung iba? Durabox. Meron pa, Durabox. Sige. Magkano yan? Lahat. Walang pinapalampas. Ano pa? Meron lahat. Lahat ng dumaan. Ngayon, nung siningil ka na, sabay-sabay din sila. Tao po, nasaan na? Bayad na po. Nak, huwag kang maingay, nak. Sabihin mo, nak, wala si mama, nak, ha? Pag may kumatok,
Tao po. Bakit po? Nasaan si mama mo? Sabi po ni mama, wala daw po siya eh. Ayun, nahuli pa rin. Na-booking. Kaya nga mga kapatid, 2021, sabihin mo, kailangan magplano ako. Pag may blessing ako, ito sa Panginoon, isiparate ko yun. First sa listahan ang Panginoon, at ito yung food. Kasi mahalaga yun. Pag nag-rent ka, ito yung sa pang-rent. Magbabayad ako ng kunti. Panggasol, kasi mamaya wala na kami kakainin. Ito sa tubig. Ito sa kuryente. Yan, i-keep ko yan. At ito ay may sobra savings ko to, emergency savings. May sobra pa, pang ice cream, pang burger, pwede na rin to. Pero wag mong galawin yung pag end of the month, mabayaran mo. Alam mo na kasi yun. Alam mo na pag end sa month, meron ka talagang babayaran. Kailangan talaga buong buwan mo yun paghandaan. Hindi yung, hala, saan ako pupunta, Mari? Pagkatapos ni Mari, pare. Pagkatapos ni, hala, kung sino na lang, naubos na lahat. Kaya pagdating mo, nagtago na lahat. Hala, tago na tayo. Nandito na, meron na naman yan. Kaya ganon mga kapatid ang nangyari. Because yung kaalaman na ibinigay ng Panginoon. Sabi nga dyan, kailangan, lalo na ngayon, pandemic ngayon. Sometimes, kailangan talaga nating manalangin na bigyan tayo ng kaalaman ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Change your lifestyle. Minsan, pag sinabi, tingnan natin, yung ulam natin, sige, ito muna, no? Gulay lang muna tayo. Mahal man ang gulay. Sige, ito. Meron naman tayong mga isda, meron namang dyan, pwedeng anuhin natin. Ayan. So maraming paraan. Pag sinabi, Ma, bili mo ako ng bagong cellphone, yun talagang iPhone talaga. Nak, expensive yung gadget, nak. Yung tama-tama lang sa natin. Tama-tama lang talaga na kaya lang natin. Kaya nga, what do you have? Sabi nga ni Elisha, ano bang meron ka? Kung anong meron ka. Diba? Kung anong meron ka, yun ang sabi ng Panginoon. Hindi naman siya maghanap ng kung wala. Bakit ako wala? Bakit siya mayroon? Ganito, ganyan. Ang sabi ng Panginoon, kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Kaya yung babaeng byuda, nagtagumpay siya, naligtas ang kanyang mga anak sa pagkaalipin at nabayaran niya pa lahat ang kanyang mga utang at may natira pa. Yun ang gagamitin niya upang lumago, rolling na naman sa kanyang buhay. Sabi niya, ay may business na ako, ganyan lang pala ang dapat gawin. So ibig sabihin, ang kaalaman, ang kakayahang ibinigay ng Diyos ay ginamit niya at siya ay nagtagumpay sa kanyang buhay. Hallelujah! Praise God! Kaya nga mga kapatid, magtanong tayo ngayon sa inyo, what do you have? Ano bang meron ka ngayon? Sabihin mo, baka mamaya material. Sa spiritual muna tayo, you've got Jesus. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, you've got Jesus. May Panginoon ka, mas mahalaga pa sa material na bagay. Mas mahalaga pa sa anumang mga bagay dito sa sanlibutan na temporaryo lang. Tayo ay may Diyos na siya ang source sa lahat ng ating mga pangangailangan. At siguradong tutugunin ng Diyos ang ating mga hinihingi, mga kapatid. Hallelujah! When all else fails, God's presence and anointing will help you. Olive oil, nag-represent yan sa anointing. Nag-represent sa presence ng ating Panginoon sa buhay natin. Huwag kang mabagabag. Ngayon na marami ka pang babayaran, sige. Ang sabi ng Panginoon, manalangin ka. Nakalipas na yon, nagawa mo na yon, baguhin mo kung anong meron ka. Lord, change my heart. Oh God, Lord, sana. Talagang mapigilan ko na yung magpindot-pindot doon. Ay, meron dito. Pindot dito. Magkano to? Mura to Ayan, may sale pala dito. Pindot. Ayan, kung saan-saan. Temptation. Pwede ka dyan, ayon sa kung anong meron ka.
O, di ba? Sabi, kung anong meron ka, ay pwede yon. Paglampas na, teka, dyan na muna tayo, next month na naman ulit. Ganon. Ha? Ganyan lang. Kailangan, Lord, bigyan mo ako ng kaalaman, katalinuhan. Kaya nga mga kapatid, kung tatanungin tayo kung anong meron tayong Diyos na nagbigay guidance sa atin. Amen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Begin to call on the Lord. Ngayon sa 2021, noon kasi lahat ng ating desisyon, sarili lang. Ngayon mga kapatid, in every area sa ating buhay, kailangan kasama natin ang guidance ng ating Panginoon. Hallelujah! Lord, ito po ay kailangan kong bilhin. Ito po, Panginoon, gabayan mo ako dahil may investment kami. Lord, ito ba ay kalooban mo na mabilhi? Tapos may guidance si Lord. Meron siyang ibibigay sa iyo na, ay, naku, nakamura ka. Ganun din pala. Ito, may guidance si Lord na gawin mo. Sabihin mo, grabe talaga. Pag nandyan si Lord sa buhay mo, talaga, perfect talaga mga kapatid. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Begin to call on Jesus right now. I dare you. Call on the name of Jesus. Hallelujah. May gabay siya sa buhay mo. Kahit anuman ang mga desisyon mo sa buhay, kailangan kasama mo ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya nga, kapag kasama natin ang Diyos, beyond the riches of this world, may ibibigay na pagpapala ang Diyos na hindi kayang ibigay sa mundong ito. Ang ating buhay, ang ating kaligtasan na nasa Panginoon. Kaya nga, siguro yung iba, yung empty, yung tinatawag na empty jars. Ano ba ito? Siguro yung nagbigay ng emptiness sa buhay natin, yung death. Siguro may mahal ka sa buhay na kinuha ng Panginoon, or kaya yung sickness, may mga karamdaman, may mga problema ka sa family mo, may mga problema ka sa sarili mo. Ito ang challenge para sa atin. Call on Jesus. Tumawag ka sa Diyos. Ganun ang ginawa ng babaeng byuda. He cried out to God. Panginoon, tulungan mo po ako. Kaya nga, put your faith in God and follow His direction. Kapag ikaw ay may Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Kasi yun naman talaga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Para hindi ka magkamali sa mga desisyon mo, unahin mo ang Diyos. And from nothing to overflowing. Kahit ngayon wala ka pa, pero asahan mo na mag-overflow ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Keep your eyes on Jesus. Hallelujah. No matter what happened, kailangan sumunod ka sa Diyos at huwag kang bibitaw sa ating Panginoon. Anong sabi sa John chapter 15, verse 4 to 5? Manatili kayo sa akin at mananatili din sa ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa mga kapatid kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya manatili tayo sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang gabay ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. God's blessing didn't stop flowing. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapala, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa Psalms 13:6, I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Kaya nga, mga kapatid, bountiful blessing ang inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sundin natin kung ano po ang salita ng ating Panginoon.
Siya ang ating gabay sa buhay natin. Kung meron ka mang mga suliranin, mga pangangailangan, umpisahan mo ngayon. Humingi ka ng guidance sa Panginoon. Manalangin ka ng tapat, humingi ka ng guidance sa Diyos. At sa katapusan, mga kapatid, anong sabi sa Deuteronomy chapter 28, verses 1, mag-uumpisa? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Hallelujah! Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang Kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, malinaw na sinasabi sa kasulatan, maraming pagpapala ang nakahanda para sa atin kung may pananampalataya at pagsunod tayo sa ating Panginoon. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. At sa mga oras na ito, pagmuni-muni tayo mga kapatid sa kabutihan ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako sa isang babaeng byuda na nangangailangan. Iniahon sila ng Diyos sa kahirapan. Walang problema na hindi kayang tugunin ng ating Panginoon. Walang imposible sapagkat pangako ng Diyos, magagawa niya ang lahat kung tayo ay sumunod sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban sa ating buhay. Yes, Jesus.